Ipinagkanulo ako ng sarili kong ama sa kamay ng isang babaeng masahol pa sa demonyo. Pinalaki akong api, tinapakan ang aking pagkatao at ikinulong sa isang hawlang ginto. Ngunit ang bawat patak ng aking luha ang siyang didilig sa aking muling pagbangon. Hindi na ako ang dating Mara. Ang tanong, handa na ba silang harapin ang hustisya na dala ng aking mga pinagkait na pangarap? Ay heto na naman ang artistang artista. Mana talaga sa inamong namatay na lang nang walang narating. Ang mga salitang yon, matalas pa sa bubog, ay nagmula sa aking tita Sagrario. Hindi ko kailangang lumingon para malaman na siya iyon. Ang lason sa kanyang boses ay may sarili ng pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ko ay nakasentro lamang sa maliit na espasyo ng aking sketchbook. Ang bawat guhit ng mumurahin kong lapis ay isang dasal, isang pagtatangkang buhayin, ang isang alaala na pilit na binubura ng panahon. Inililok ko ang nangiti ng aking ina, ang kislap sa kanyang mga mata na tanging sa mga lumang litrato ko na lamang nasisilayan. Ang sketchbook na ito, regalo pa sa akin ni Yaya Dinah. Ang tanging kanlungan kung saan malaya akong maging anak niya, malayo sa mapanuring mga mata sa loob ng mansyon na ito. Isang matigas na daliri ang biglang dumapos sa papel. Nakikita ko ang kamay ni Tita Leandra, ang aking madrasta, na may perpektong pulang manicure. Dahan-dahan niyang iginilid ang kanyang daliri sa pisngi ng aking iginuhit. Ang uling mula sa lapis ay kumalat. Isang maruming mantsa sa malinis na papel. Parang isang peklat sa pinakamamahal kong alaala. "Oh, I'm so sorry, Hija." Wika niya. Puno ng pekeng pag-aalala ang boses. "Medyo magaspang kasi, just like you." Namilog ang mga mata ko. May kung anong bumara sa aking lalamunan. Isang bolang apoy na hindi ko malunok. Ang lapis sa aking kamay ay nabali sa gitna dahil sa higpit ng aking pagkakahawak. Ang tunog ng pagkabaling iyon, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking dibdib na parang isang putok ng baril. Tinitigan ko ang nasirang guhit, ang mukha ng aking ina. Ngayon ay may bahid ng kalungkutan na hindi ko naman inilagay. Ang pangarap na lang ba, ang tanging yaman na iniwan sa akin ni Mama? At kahit iyon, kailangan pa nilang dungisan? "Tama na yan, Mara," utos ni Leandra habang inaayos ang kanyang mamahaling damit. "Magbihis ka na. Darating na ang papa mo. At mamayang gabi, huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahiya ng pamilyang ito sa party." Ang pagdating ni Papa. Dati, iyon ang pinakahihintay kong bahagi ng araw. Ngayon, isa na lang itong paalala kung gaano na siya kalayo. Pumasok siya sa bahay, dala ang amoy ng trabaho at ng mundong hindi ako kabilang. Dumaan siya sa aking harapan, inilapag ang isang kahon ng regalo sa mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumama sa akin. "For you," sabi niya. Ang boses ay pagod. "Wear something nice tonight." Iyon lang, walang yakap, walang tanong ko kung kumusta ako. Ang kahon ay malamig sa aking mga kamay, kasing lamig ng distansya sa pagitan naming dalawa. Ang party ay isang nakakasilaw na pagpapanggap. Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga bisita. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aming bulwagan. Nakaupo ako sa isang tabi, isang palamuti na may kapansanan. Ang aking leg brace ay nakatago sa ilalim ng mahabang bestida na pinili ni Leandra. Pakiramdam ko, hindi ako bahagi ng eksena. Isa lang akong manunood sa perpektong buhay na itinanghal nila. Habang abala ang lahat, lumapit sa akin si Leandra. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagyayelo. May ilang mga business partners ni Papa sa malapit. Nakatingin. Ito na ang kanyang entablado. "Ayusin mo nga yung buhok mo, Mara," anya sa mahinang boses na ako lang ang nakarinig. Sabay hablot sa isang hibla ng buhok ko
malapit sa aking tainga. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa aking anit. Hindi ko napigilang mapaigtad. Nakita niya ang reaksyon ko. Iyon ang hudyat na hinihintay niya. Bigla, ang kanyang mukha ay nag-iba. Nagmistulang isang nag-aalalang ina sa harap ng isang pasaway na anak. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sigaw ni Nia sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi ka marunong magpasalamat sa lahat ng ginagawa namin para sa'yo. At bago pa man ako makasagot, bago pa man maintindihan ng isip ko ang nangyayari, kinuha niya ang mangkok ng mainit na soup mula sa isang nagdaraang waiter. Sa isang mabilis na kilos, ibinuhos niya ang laman nito sa akin. Ang init ay bigla at nakakapasong. Naramdaman ko ang makapal na sabaw na dumadaloy sa aking buhok, sa aking mukha, hanggang sa aking dibdib. Sumunod ang hapdi, isang klase ng sakit na gumising sa bawat nerbiyos ng aking balat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig ko mula sa mga bisita. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabagal na pagpatak ng sabaw mula sa aking damit patungo sa marmol na sahig. Sa gitna ng sakit at kahihiyan, napakapit ako sa aking upuan at bumagsak sa sahig. Ang mga luha ay nag-uunahan sa paglabas, humahalo sa natuyong sabaw sa aking pisngi. Ngunit mas masakit pa sa paso ang makita ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Leandra. At doon, sa gitna ng aking pagguho, nakita ko si Papa. Tumakbo siya palapit sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa akin. Nakita ko ang gulo sa kanyang mukha, pagkalito, galit at isang bagay na hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita. Takot. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay na laging abala sa pagpirma ng mga kontrata ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang aking balat na namumula. Tumingala siya mula sa aking paso, diretso sa mga mata ni Leandra. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa nakabibinging katahimikan na may bigat ng isang paparating na bagyo. Leandra, anong ginawa mo? Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng party ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Dinala ako ni Papa sa aking kwarto. Sa buong panahon na yon, wala siyang imik. Ngunit ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa aking braso na para bang natatakot siyang muli akong mabuwal. Nang makapasok kami sa loob, sumunod si Leandra. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa mga pekeng luha. Nagsimula na ang kanyang palabas. Magnus, mahal, hindi ko sinasadya. Humagulgol siya. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Papa, ngunit umiwas ito. Nag-aalala lang ako sa kanya. Alam mo naman si Mara, may pagkamudi. Natakot ako na baka kung anong isipin ng mga tao. I swear, nadulas lang ang kamay ko. Hindi sumagot si Papa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, sa namumulang balat sa aking dibdib. Ang kanyang muka ay parang isang batong inukita ng galit at pagsisisi. Ang kanyang pananahimik ang siyang pinakamatinding akusasyon. Ilang sandali pa, dumating si Dr. Alcaraz, ang aming family doctor. Agad na sinalubong ito ni Leandra, muling ginampanan ng papel ng isang martir na ina. Dok, salamat at dumating ka. Naaksidente po ang anak ko, nadulas po ang hawak kong mangkok. Please, tingnan niyo po siya. Habang ginagamot ng doktor ang aking paso, nanatili si Papa sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat kilos. Nang matapos ang doktor at papalabas na ng pinto, sinamahan siya ni Papa. Sa may pasilyo, kung saan akala nila ay hindi ko maririnig. Nagsalita si Papa sa mahinang boses. Dok, matagal mo nang tinitingnan si Mara, sabi niya. Ang mga dating peklat sa binti niya, kumusta ang therapy niya? Nagkaroon ng isang saglit na pag-aatubili mula sa doktor.
Mr. Villarosa, sa totoo lang po, narinig kong sagot niya. Base sa mga records, parang hindi po naging tuloy-tuloy ang mga sessions niya. Walang naging tugon si Papa, ngunit ang katahimikang yon ay may dalang bigat. Isang binhi ng pagdududa ang naitanim na. Nang gabing iyon, si Yaya Dinah ang nag-alaga sa akin. Habang maranyang pinapahiran ng gamot ang aking balat, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Ang mama mo, napakatapang na babae, bulong niya na para bang nagkukwento sa isang bata. Kahit kailan, hindi siya nagpatalo sa kahit kanino. Alam mo, manang-mana ka sa kanya. Ang mga salita niya ay isang mainit na kumot sa nanlalamig kong kaluluwa. Nang makatulog ako, hindi ko alam na maingat na kinuha ni Yaya Dina ang bestidang suot ko kanina, ang damit na may mantsapa ng sabaw. Tinitigan niya iyon, tinupi ng maayos at inilagay sa isang itim na supot. Itinago niya iyon sa pinakailalim ng kanyang aparador. Isang piraso ng katibayan na naghihintay ng tamang panahon. Sa kalaliman ng gabi, isang anino ang dahan-dahang nagbukas ng pinto ng aking silid. Si Gio pala. Sumilip siya sa loob. Ang mukha niya ay puno ng pagkakasala. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking kama at sa ibabaw ng bedside table, maingat niyang inilapag ang isang maliit na chocolate bar. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos noon ay mabilis din siyang umalis na parang isang magnanakaw sa gabi. Samantala, sa kanyang opisina, hindi mapakali si Magnus. Binuksan niya ang kanyang laptop hindi para magtrabaho, kundi para suriin ang mga bank statements. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang listahan ng mga gastos ni Leandra. Libo-libong piso para sa mga designer bag, 10,000 para sa isang hapunan kasama ang mga amiga, 100,000 para sa isang alahas. Pagkatapos ay hinanap niya ang mga gastos para sa akin. Physical therapy. Amara, isang maliit na halaga na paminsan-minsan lang lumalabas sa listahan. Ang katotohanan ay isang sampal. Ang pera na ipinagkakatiwala niya para sa aking paggaling ay ginagastos pala para sa luho. Ang pag-aalaga na ipinagmamalaki ni Leandra ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Magnus. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at desidido. Lumapit siya sa isang lumang estante ng libro. Kinuha ang isang makapal na aklat at mula sa likod nito ay may dinukot siyang isang maliit at luma ng address book. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi nababanggit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang bawat pindot sa numero ay may bigat. Itinapat niya iyon sa kanyang tainga. Naghihintay. Pagkatapos ng ilang saglit, isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at propesyonal. Kimada Law Office. This is Soraya speaking. Huminto ng isang segundo si Magnus, huminga ng malalim para patatagin ang kanyang loob. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng determinasyon na hindi na matitinag. I need your help. Sa mga sumunod na araw, may nagbago kay Papa. Hindi ito isang malaking pagbabago na agad mapapansin ng lahat, kundi mga maliliit na bagay na para sa akin ay kasing ingay ng isang kulog. Mas madalas na siyang wala sa bahay, ngunit hindi na dahil sa trabaho. May mga gabi na naririnig ko ang kanyang boses mula sa opisina, hindi galit, ngunit seryoso at paulit-ulit na para bang may kausap siyang napakahalaga sa telepono. Isang hapon, nakita ko siyang nakatitig sa akin mula sa may pintuan. Wala na roon ang dating blangkong tingin. Pinalitan iyon ng isang emosyon na hindi ko mabasa, isang pinaghalong pagsisisi, awa, at isang kakaibang determinasyon. Para bang sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ay nakikita na niya talaga ako. Ang pagbabagong yun kay Papa ay naramdaman din ni Leandra.
At ang takot ay nagbunga ng lason. Naging mas mahigpit siya. Isang araw, ipinaputol niya ang koneksyon ng internet sa aking kwarto. Para makapagpahinga ka ng mabuti, Hija. Sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok. Ngunit ang kanyang mga daliri ay malamig at ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Masyado kang nag-iisip. Baka kung ano pa ang mabasa mo dyan. Ang aking silid, na dati aking munting mundo, ay naging isang marangyang kulungan. Ang bintana, na dati pinagmumulan ng liwanag, ay tila isa na ngayong rehas na bakal. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may isang ilaw na nanatili, si Yaya Dina. Isang gabi, habang nagpapanggap akong tulog, pumasok si Papa sa aking kwarto. Akala niya ay mahimbing na ako. Umupo siya sa tabi ni Yaya Dina sa maliit na upuan sa sulok. Yaya, narinig kong bulong ni Papa. Ang kanyang boses ay basag. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lahat. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Yaya Dina. Sir Magnus, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. At pagkatapos ay bumuhos ang lahat ng kanyang mga tinagong hinanakit. Ikinuwento niya ang mga panlalait ni Leandra at Sagrario, ang mga araw na pinagkakaitan ako ng pagkain, ang pagtatapon nila sa mga gamit na alaala ni Mama. Pagkatapos, narinig ko ang kaluskos ng plastik. Itinago ko po ito, sir, sabi ni Yaya. Ang bestida niya nung gabing iyon, kahit nakapikit, halos makita ko ang eksena. Ang aking amang nakatingin sa damit na may mantsa ng sabaw, ang simbolo ng kanyang pagkukulang. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng katotohanang hindi na maitatago. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko si Gio na nakatayo, naninigas. Narinig niya ang lahat. Nakita ko ang takot at gulo sa kanyang mga mata bago siya mabilis na tumalikod at nawala sa dilim. Kinabukasan, maagang umalis si Papa. Nang bumalik siya ng hapong yon, dala niya ang amoy ng pag-asa. Hindi ko alam na sa araw na yon, sa isang maliit na coffee shop sa Makati, nakipagkita siya sa isang babaeng magiging simula ng lahat. Isang babaeng matalino, matapang, at may mga matang kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Si Attorney Soraya Quimada. Hindi ko pa siya kilala noon, ngunit ang kanyang mga salita na narinig ni Papa ay siyang magiging sandata namin. Mr. Villarosa, this is not just about money. This is about a child's entire life. Are you ready to fight for it? Nang gabing iyon, naging abala si Papa sa kanyang opisina. Sinisiyasat ang mga lumang papeles. Narinig ko siyang bumulong. Kailangan natin ng isa pang testigo. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Leandra ang lahat ng ito. Nalaman niya mula sa isang kontak sa ospital na kinuha ni Papa ang kumpletong medical records ko. Hinarang niya si Papa sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may nakatagong banta. May problema ba? Bakit mo kailangang gawin ang mga bagay ng patalikod sa akin? Nakatayo si Papa sa paanan ng hagdanan. Matatag na parang isang puno na hindi matitinag ng hangin. Si Leandra, sa kabilang banda, ay isang baging na dahan-dahang pumupulupot. Ang kanyang mga salita ay puno ng laso na nakabalot sa pulot. Bakit mo kailangang gawin ang mga bagay ng patalikod sa akin? Ulit niya, ang kanyang boses ay isang perpektong timpla ng pagtatampo at pag-aalala. Sa unang pagkakataon, hindi nag-iwas ng tingin si Papa. Tinitigan niya si Leandra ng diretso sa mata. I'm updating our family's insurance policy, Leandra. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig na parang yelo. It's a standard procedure. Kailangan ko ang medical records nating lahat, kasama na ang kay Mara, para na rin ito sa kinabukasan niya. Ang salitang kinabukasan ay tila isang magic spell. Biglang nagliwanag ang mukha ni Leandra. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pagkaganid. Siyempre, pera, estate,
Iyon ang tanging lengguwahe na naiintindihan niya. Ngumiti siya, isang matamis at mapagkunwaring ngiti. Of course, mahal. Dapat sinabi mo agad. You know I only want what's best for this family. For Mara. Napanatag siya, ngunit panandalian lamang. Ang kanyang kabiguan na makahanap ng butas sa paliwanag ni Papa ay nag-iwan sa kanya ng bagong pag-iingat. At ang pag-iingat na yon ay ibinaling niya sa akin. Kinabukasan, pumasok siya sa aking silid nang hindi kumakatok. Nakita niya akong abala sa aking sketchbook. Sinusubukang ayusin ang nasirang larawan ni Mama. Lumapit siya at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang sketchbook mula sa aking mga kamay. Ano ito? Tanong niya. Habang binubuklat ang bawat pahina na para bang yun ay isang ebidensya ng isang krimen. Akin na po yan. Pakiusap ko. Sinubukan kong abutin, ngunit mabilis niyang itinaas iyon. Ang aking puso ay kumakabog na parang isang ibong nakakulong. Iyon ang santuwaryo ko. Ang tanging bagay na akin lamang. Mara, 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 sabi niya. Umiling-iling na parang isang dismayadong ina. This is not healthy. Palagi ka na lang nakakulong sa nakaraan. Kaya ka nagkakaganyan eh. You need to move on. Itiniklop niya ang sketchbook. Itatago ko muna ito. For your own good. At sa mga salitang iyon, lumabas siya ng aking silid. Dala-dala ang huling piraso ng aking kaluluwa. Napaupo ako sa kama. Talunan. Mas masakit pa ito kaysa sa paso ng sabaw. Ang paso ay sa balat lang. Ngunit ito ay isang saksak sa puso. Ninakaw niya ang aking mga alaala. Sa kabilang dako ng bahay, nag-uusap ng pabulong si Papa at si Yaya Dina sa kusina. Yaya, isipin ninyong mabuti, sabi ni Papa. Sa mga taon na nagdaan, meron bang kasambahay na bigla na lang umalis o pinaalis ni Leandra? Nag-isip ng malalim si Yaya Dina. Pagkatapos ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Meron po, sir, si Manang Elsa. Matagal na rin po iyon. Napakabait niyang tao. Malapit po siya kay Mara. Bigla na lang po siyang pinaratangan ni Ma'am Leandra na nagnakaw daw ng hikaw. Kahit kailan po, hindi gagawin ni Elsa yon. Umiiyak siyang umalis dito. Alam mo ba kung saan siya mahahanap? Umiling si Yaya. Ang sabi po'y umuwi siya sa probinsya nila sa Batangas. Pero hindi ko po alam kung saan doon. Nang gabing iyon, ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Wala na ang aking sketchbook. Wala na si Mama. Tanging ang madilim na kisame na lamang ang aking tinititigan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang siwang ng liwanag ang lumitaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Sa una ay inakala kong hangin lang, ngunit may isang anino na mabilis na pumasok at naglapag ng isang bagay sa aking kama bago muling nawala. Napabangon ako. Ang aking puso ay tumitibok sa kaba. Sa ibabaw ng aking kumot, nakalagay ang aking sketchbook. Hindi ako makapaniwala. Niyakap ko yon ng mahigpit na parang isang nawawalang anak na muling natagpuan. Paano ito nangyari? Sino? Binuklat ko ang mga pahina. Hinahanap ang larawan ni Mama. At doon, sa pahinang yun, may isang bagay na wala roon kanina. Sa loob, may isang maliit na papel na nakatupi. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang dahan-dahan kong binubuksan ang maliit at nakatuping papel. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib, isang halo ng takot at pag-asa. Sa loob ng papel, may 2 salita lamang na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Gio. Isang sulat na bahagyang magulo na para bang isinulat sa pagmamadali. Patawad, mag-ingat, iyon lang. Ngunit sa 2 salitang yon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagsisisi at ang lamig ng kanyang babala. Siya nga, si Gio ang kumuha ng sketchbook mula sa kung saan man itinago ni Leandra at ibinalik sa akin. Sa kabila ng pagiging anak ng aking kaaway,
Sa kabila ng kanyang pananahimik, pinili niyang tulungan ako. Hindi ko siya kapatid sa dugo, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko siyang isang lihim na kaalyado sa gitna ng digmaan. Mahigpit kong isinara ang aking palad. Itinago ang papel na para bang iyon ay isang anting-anting. Samantala, naging mas determinado si Papa. Narinig ko siyang may kausap sa telepono sa kanyang opisina. Ang boses niya ay seryoso at puno ng awtoridad. I don't care about the cost. Find her. Her name is Elsa. Dati siyang kasambahay dito. Umuwi daw sa Batangas. I need to talk to her. It's urgent. Isang private investigator. Nag-hire si Papa ng isang investigador para hanapin si Manang Elsa. Ang pag-asa ay sumibol sa aking puso. Isang maliit na halaman na nagsusumikap tumubo sa tuyong lupa. Ngunit ang bawat kilos ay may katapat na reaksyon. Ang bawat hakbang ni Papa, palapit sa katotohanan, ay siyang nagtutulak kay Leandra, palapit sa kabaliwan. Kinaumagahan, natuklasan niyang wala na ang sketchbook sa kanyang taguan. Ang mansyon ay tila lumamig ng ilang degree. Ramdam na ramdam ang kanyang galit, isang nakakapasong enerhiya na gumagapang sa bawat pasilyo. At tulad ng isang gutom na hayop, humanap siya ng masisila. At ang pinakamadaling target ay si Yaya Dina. Hinarap niya si Yaya sa sala, kung saan abala itong nagpupunas ng mga porselanang palamuti. Ako na may nasa itaas ng hagdanan, nakikinig, hindi makagalaw sa takot. Nasaan ang sketchbook ni Mara? Tanong ni Leandra. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Hindi ko po alam, ma'am. Sagot ni Yaya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng kaba. Huwag ka nang magsinungaling, matanda ka. Sigaw ni Leandra. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Sino pa ba ang maglalakas loob na pumasok sa kwarto ko? Ikaw lang. Ikaw ang kumuha. Siguro inutusan ka pa ni Magnus, ano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, pagkatapos kong kupkupin ka dito, ito ang igaganti mo. Wala kang utang na loob. Ang mga salitang utang na loob ay tumama kay Yaya Dina na parang isang malakas na sampal. Nakita ko siyang napayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang panunumbat na yon, ang pinakamasakit na sandata sa mundong ito. Pinalalayas na kita, dagdag pa ni Leandra. Lumayas ka sa pamamahay na ito ngayon din. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, hawak-hawak ang aking nanginginig na mga tuhod. Hindi po siya, sabi ko. Ang aking boses ay halos isang pabulong. Huwag niyo po siyang paalisin. Tumingin sa akin si Leandra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At sino? Ikaw? Paanong makukuha ng isang lumpo ang isang bagay mula sa aking kwarto? Bago pa man lumala ang sitwasyon, isang boses ang pumutol sa tensyon. Anong nangyayari dito? Si Papa. Nakatayo siya sa may pintuan. Kararating lang. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nang makita niya ang mga luha sa mata ni Yaya Dina at ang takot sa aking mukha, ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Subukan mong paalisin si Yaya, Leandra, sabi ni Papa. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. At makikita mo kung sino ang unang lalayas sa bahay na ito. Natigilan si Leandra. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang natalo. Umismid siya, tumalikod, at nagmarcha paalis. Nang gabing iyon, pinuntahan ko si Yaya Dina sa kanyang maliit na silid. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama, tahimik na umiiyak. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, isang kamay na kulubot na dahil sa pag-aalaga sa akin. Ngayon, ako naman ang nagbibigay lakas sa kanya. Salamat, Yaya. Bulong ko. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Wala iyon, anak. May kinuha siya mula sa kanyang baul, isang luma at kupas na litrato. Ito si Manang Elsa, Mara. Kaming dalawa. Baka sakali makatulong.
Kinuha ko ang litrato. Sa likod nito may nakasulat sa asul na tinta, Santo Tomas, Batangas. Salamat sa isda, Aling Nenas, Sari-Sari Store. Ilang sandali pa, pumasok si Papa sa aking silid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkadismaya. Walang mahanap ang investigador, Mara. Sabi niya, ang boses ay pagod. Masyadong malawak ang Batangas. Parang naglaho na lang daw si Elsa. Ang pag-asa na aking naramdaman ay unti-unting namatay. Ngunit naalala ko ang litrato. Kinuha ko yon mula sa aking bulsa at iniabot sa kanya. Papa, sabi ko, tingnan niyo po ang likod. Tinitigan ni Papa ang mga salitang nakasulat sa likod ng lumang litrato. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa bagong pag-asa. Para itong isang mapa na magtuturo sa amin palabas ng madilim na kagubatang ito. Aling Nenas, Sari-Sari Store. Basa niya ng malakas. Yaya, malaking tulong ito. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at muling tinawagan ng investigador. May bago akong impormasyon. Hanapin ninyo sa Santo Tomas, Batangas. Magtanong kayo sa isang tindahan na nagngangalang Aling Nena. Kinabukasan maagang umalis si Papa. Sinabi niya kay Leandra na may importanteng meeting siya sa isang construction site sa Laguna. Isang perpektong dahilan para mapalapit sa Batangas. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na vacuum sa loob ng mansyon. Isang vacuum na agad pinuno ng paranoia ni Leandra. Alam niyang may nangyayari. At kapag hindi niya alam kung ano yon, ako ang kanyang pinagbubuntunan. Pumasok siya sa aking silid ng hapong iyon. Dala ang isang tasa ng tsa. Umupo siya sa gilid ng aking kama. Ang kanyang kilos ay puno ng pekeng pag-aalala. Kumusta ang pakiramdam mo, Hija? Tanong niya. Tumangulang ako. Alam mo, pagpapatuloy niya habang inaayos ang isang hibla ng aking buhok, nalulungkot ako para sa iyo at para sa papa mo. Mula nang mangyari ang aksidente sa party, palagi na siyang balisa. Palagi siyang pagod. Kasalanan ko rin, dapat ay mas naging maingat ako. Huminto siya. Tinititigan ako. Pero kasalanan mo rin, Mara. Kung sana'y hindi ka nalang laging malungkot at nagmumukmok dyan. Sigurado, kung nabubuhay lang ang mama mo, labis siyang madidismaya na makita kang nagdudulot ng ganitong stress sa ama mo. Ang bawat salita niya ay isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa aking puso. Ginamit niya ang alaala ni Mama, ang pinakabanal na bagay para sa akin, para iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan sa lahat. Napayuko ako, kinagat ang aking labi para pigilan ang pag-iyak. Samantala, sa isang maalikabok at mainit na bayan sa Batangas, natagpuan ng investigador ni Papa ang isang maliit na tindahan sa tapat ng palengke. Aling Nenas, Sari-Sari Store. Mula roon, isang tanong lang ang kinailangan. Kilala niyo po ba si Elsa? Dating kasambahay sa Maynila? Itinuro sila sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan sa dulo ng isang eskinita. Kumatok si Papa sa pinto. Ang nagbukas ay isang babaeng payat. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot nang makilala kung sino ang nasa harapan niya. Si Manang Elsa. Sir Magnus, bulong niya, ang kanyang mga kamay ay agad na nanginig. Manang Elsa, kailangan ko po kayong makausap, pakiusap ni Papa. Ngunit umiling-iling agad si Manang Elsa. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mga mata. Naku sir, patawad po, sabi niya habang paatras. Wala po akong alam sa kahit ano. Ayoko po ng gulo. May pamilya po ako. Elsa, kailangan ko lang malaman ang totoo. Pagpupumilit ni Papa, hindi kita pababayaan. Hindi niyo po naiintindihan, sir. Humikbi siya. Bago po ako umalis, sinabihan ako ni Ma'am Leandra. Sabi niya, kapag nagsalita daw ako, sisiguraduhin niyang hindi na makakatapak pa sa pabrika ang asawa ko. Sabi niya, kaya niyang gawing impyerno
ang buhay namin. Patawad po sir, pakiusap, umalis na po kayo. At isinara niya ang pinto, kasabay ng pagsara ng aming pinakamalaking pag-asa. Gabi na nang umuwi si Papa. Ang pag-asa sa kanyang mukha kaninang umaga ay napalitan ng matinding pagkadismaya. Isinara niya ang sarili sa opisina at tinawagan si Attorney Soraya. "I found her," sabi niya. Ang kanyang boses ay mabigat. Pero takot na takot siya, Soraya. Tinakot siya ni Leandra. Narinig ko ang mahinang boses ni Attorney Soraya mula sa speakerphone. "That's coercion, Magnus. Mas lalong nagpapatibay ng kaso natin. But I agree, hindi natin siya pwedeng pilitin. Without her voluntary testimony, our case is weak. Kailangan nating makumbinsi siya, Magnus. O kailangan natin ng iba." Nang matapos ang tawag, sumandal si Papa sa kanyang upuan, napahilamos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. At doon, sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita niya si Gio, mag-isang nakaupo sa isang bench, nakayuko, na para bang pinapasan ang bigat ng buong mundo. Ang balita tungkol sa pag-ayaw ni Manang Elsa ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa akin. Gabi na nang pumasok si Papa sa aking silid, ang pagod at pagkadismaya ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Umupo siya sa gilid ng aking kama, isang bagay na hindi niya ginagawa dati. Ayaw niyang magsalita, Mara. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Tiniklop siya ng takot. At kasalanan ko yon. Hinayaan kong mangyari iyon sa kanya noon. Sa sandaling iyon, hindi ko siya nakita bilang si Magnus Villarosa, ang makapangyarihang business tycoon. Nakita ko lamang ang isang ama na lugmok at nagsisisi. Pagkatapos ay ikinuwento niya sa akin ang nangyari pagkatapos ng tawag nila ni Attorney Soraya. Nakita raw niya si Gio sa hardin, mag-isang nakayuko na parang may pasang-pasang krus. Nilapitan daw niya ito. "Mukhang may mabigat kang dinadala, Gio," sabi raw ni Papa sa kanya. Ang sagot daw ni Gio ay mabilis at puno ng depensa. "Wala po, Tito. Okay lang ako." At pagkatapos ay tumayo raw ito at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay na para bang tumatakas mula sa sarili nitong multo. "He's trapped, Mara," sabi ni Papa sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Katulad mo." Ang paghahambing na yon ay nag-iwan ng isang marka sa aking isipan. Si Gio. Ang laging tahimik na si Gio. Gaano kabigat ang pasanin ng isang anak na alam na ang kanyang ina ay isang halimaw? Kinabukasan, ang kabiguan ni Papa ay naging gatong sa apoy ng kalupitan ni Leandra. Tila ba alam niyang nanalo siya sa isang laban na hindi namin hayagang sinasabi. Pumasok siya sa aking silid na may ngiti sa labi. Isang ngiti na nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. "Magandang umaga, araw ko," bati niya. Napansin niya ang leg brace ko na nakapatong sa gilid ng kama. Kinuha niya iyon. "Alam mo, naisip ko lang," sabi niya, "baka ito ang nagpapahina sa'yo. Masyado kang umaasa dito. It's time for you to learn to stand on your own 2 feet, literally." "Pero, kailangan ko po yan." Pakiusap ko, ang aking boses ay nanginginig. "Nonsense," sabi niya. "This is for your own good. Tough love, ika nga." At lumabas siya ng silid, dala ang aking leg brace, ang aking kalayaan. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang aking mga binti na sanay ng may suporta ay nanghina. Bumagsak ako sa sahig, walang magawa. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak sa malamig na sahig. Naririnig ko ang boses ni Leandra mula sa labas. Tumatawa habang kausap si Tita Sagrario. Doon, sa sahig, naramdaman ko ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Wala na. Talo na kami. Ang hindi ko alam, may isang pares ng mga mata na nakasaksi sa lahat mula sa nakaawang na pinto. Si Gio. Nakita niya ang pagbagsak ko. Nakita niya ang
Ang ngiti sa mukha ng kanyang ina at sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Ang takot na matagal na niyang kinimkim para sa kanyang ina ay biglang gumuho at ang naiwan na lamang ay ang malinaw na larawan ng tama at mali. Ito ang kanyang insurance, ang kanyang huling susi. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya na palihim niyang kinopya mula sa laptop ng kanyang ina sa loob ng maraming buwan, mga email tungkol sa paglustay sa charity fund, mga mensaheng nagpapatunay ng kanyang mga plano laban sa akin, mga recording ng mga usapan nila ni Tita Sagrario. Tinago niya yon dahil sa takot, ngunit ngayon, gagamitin niya yon dahil sa katapangan. Nagantay siya hanggang sa lumalim ang gabi, nang sigurado na siyang tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw. Ang bawat kaluskos ay isang banta. Naglakad siya na parang isang multo sa sarili niyang pamamahay, patungo sa isang lugar kung saan alam niyang mag-iisa ang kanyang Tito Magnus, ang opisina nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Lumapit siya sa malaking mesa ni Papa. Inilapag niya ang USB drive sa gitna, kung saan imposible itong hindi makita. Sa tabi nito, inilapag niya ang isang maliit na papel na may 3 salitang nakasulat. Para kay Mara, patawad. At sa parehong bilis at katahimikan, siya ay nawala. Hindi ko alam ang lahat ng ito noong gabing iyon. Ang alam ko lang ay ang sakit, ang lamig ng sahig, at ang pakiramdam ng pagiging talunan. Ngunit ng bandang hating gabi, nagising ako sa isang mahinang katok. Si Papa. Pumasok siya. Dala-dala ang aking leg brace. Isinuot niya iyon sa akin ng walang imik. Ang kanyang mga kamay ay marahan at maingat. Saan niyo po nakuha? Tanong ko. Hindi na mahalaga yon, sagot niya. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng apoy na ngayon lang muling nag-alab. Magpahinga ka na, anak. Bago siya umalis, tumigil siya sa may pintuan. Mara, sabi niya, everything is going to change. Nang bumalik siya sa kanyang opisina, umupo siya sa kanyang silya at tinitigan ang maliit na USB na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kinuha niya iyon. Isinaksak niya sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha na nababalot sa dilim ay biglang naliwanagan ng liwanag mula sa screen. Isa-isang lumabas ang mga folder, ang mga file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga pangalan ng dokumento. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang bundok. Ang liwanag mula sa laptop screen ay ang tanging ilaw sa madilim na opisina at ito'y sumasalamin sa mukha ni Papa. Bawat file na binubuksan niya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Leandra. Ang bawat pagpindot niya sa mouse ay may bigat ng isang paghatol. Naroon ang lahat. Ang mga email kung saan detalyado ang paglilipat ng pondo mula sa charity foundation ni Mama patungo sa isang sikretong bank account. Ang mga text messages nila ni Tita Sagrario kung saan pinagtatawanan nila ang aking kapansanan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang audio file. Isang recording ng boses ni Leandra na kausap ang isang doktor sa telepono. Don't worry about the sessions, sabi ng boses ni Leandra sa recording. Just bill me for the full amount. Ang importante ay may resibo ako na maipapakita kay Magnus. The girl? She doesn't need it. Kailangan niya lang matutong magtiis. Bumuhos ang katotohanan na parang malamig na yelo sa ugat ni Papa. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang mga ito. Hindi galit ang makikita sa kanyang mukha. Mas malala pa roon. Isang malamig, nakakakilabot na kalamansi. Ang uri ng kalamansi na kasunod ng isang bagyo. Ang pagdadalamhati ay tapos na. Ang natitira na lang
ay ang paghihiganti. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si attorney. Soraya, kahit na 10 oras na ng gabi. Soraya, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Gising ka pa ba? I have it. I have everything. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang lahat ay tila normal. Ngunit para sa akin, na nakakaalam ng bigat ng katahimikan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Pumasok si Leandra, sariwa at masaya, suot ang isang mamahaling bestida. Good morning, mahal. Bati niya kay Papa. Sabay halik sa pisngi, ngunit hindi gumanti ng ngiti si Papa. Tumingin lang siya sa kanya, isang tingin na walang emosyon. I have a great idea, masayang sabi ni Leandra, hindi napapansin ang namumuong panganib. Let's go shopping later. May bagong dating sa paborito kong butik. May iba akong plano, sagot ni Papa, habang dahan-dahang umiinom ng kanyang kape. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Gio, na nakayuko lang at hindi makatingin sa kahit kanino. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Leandra. I'm calling a press conference. Anal saya sa naninandi mo. Halos mabilaukan si Leandra sa kanyang kinakain. A press con? Para saan? Ngumiti si Papa. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Para sa foundation. It's time we honor all the hard work you've been doing, Leandra. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano ka ka-dedicated sa pagtulong sa mga bata. Ang mukha ni Leandra ay biglang nagliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pagmamalaki. Ito na yon. Ang pagkilala na matagal na niyang inaasam. Ang kanyang pangalan sa lahat ng dyaryo. Oh Magnus, that's wonderful, sabi niya, napahawak sa kanyang dibdib. Kailan yan? Bago umalis si Papa papuntang opisina, huminto siya sa tabi ni Gio. Hinawakan niya ito sa balikat. Gio, sabi niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Salamat. Ako na ang bahala mula dito. Mag-ingat ka. Napatingala si Gio. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Tumangulang siya. Isang maliit na paggalaw na nagsaselyo ng kanilang lihim na kasunduan. Sa buong araw na yon, ang mansyon ay napuno ng masayang paghahanda ni Leandra. Tumatawag siya sa mga designer, nagpaplano ng kanyang isusuot, nagsasanay ng kanyang speech. Siya ang magiging bida, ang martir na madrasta, ang mapagkawang-gawang asawa. Samantala, sa isang meeting room sa opisina ni Attorney Soraya, inilalatag ni Papa ang lahat ng ebidensya sa mesa, ang USB, ang mga bank statement, ang medical records, ang litrato ni Manang Elsa. Gusto kong gawin ito sa harap ng lahat, Soraya, sabi ni Papa. Gusto kong makita ng mundo ang tunay niyang mukha habang winawasak ko ang bawat kasinungalingan na binuo niya. Tumingin si attorney. Soraya sa lahat ng ebidensya, pagkatapos ay kay Papa. Tumango siya, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Naiintindihan ko, sabi niya. Kung ganoon, ihanda na natin ang entablado para sa kanyang huling pagtatanghal. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay napuno ng mga kilalang pangalan sa media. Ang walang tigil na pag-ilaw ng mga kamera ay parang kidlat sa loob ng silid. Ang bawat isa ay nakatutok sa entablado kung saan nakalagay ang isang malaking banner. Villa Rosa Foundation, a decade of giving. Dumating kami. Si Papa, sa kanyang matikas na suit, ay may ekspresyon na parang isang general na papasok sa isang digmaan. Si Gio ay nasa kanyang tabi, tahimik ngunit hindi natakot. At ako, sa kauna-unahang pagkakataon sa isang pampublikong lugar, ay hindi nakayuko. Nakatingin ako ng diretsyo. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Papa. Pagkatapos,
Dumating ang bituin ng gabi. Si Leandra, para siyang isang reyna, suot ang isang puting-puting damit na nagpatingkad sa kanyang pagiging elegante. Sa kanyang tabi ay si Tita Sagrario, na parang isang alalay na puno ng paghanga. Ngumiti siya sa mga kamera, kumaway sa mga kakilala. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti ay isang pag-arte. Sinalubong niya kami at hinalikan muli si Papa sa pisngi. Hindi ka ba nasasabik, mahal? Bulong niya. This is our moment. Your moment, Leandra? Sagot ni Papa. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nagsimula ang programa. Tinawag si Leandra sa entablado para sa kanyang talumpati. Tumayo siya sa lectern. Ang kanyang mukha ay puno ng kabanalan. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasasalamat. Ang Villarosa Foundation ay hindi lamang isang organisasyon para sa akin. Ito ay isang misyon. Isang misyon na ipagpatuloy ang nasimulan ng yumaong asawa ni Magnus na siyang may ginintuang puso. Napatingin ako kay Papa. Ang kanyang panga ay nagtiim. Ngunit higit sa lahat, pagpapatuloy ni Leandra at tumingin siya sa direksyon ko. Ang pinakamalaking inspirasyon ko ay ang aking pinakamamahal na anak-anakan, si Mara. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, ipinapakita niya sa akin araw-araw kung ano ang tunay na kahulugan ng katatagan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng pagod ko ay para sa kanya, para sa mga batang katulad niya. Nagpalakpakan ang mga tao. May iilan pang napaiyak sa kanyang pag-arte. Siya ang perpektong ina, ang perpektong asawa, ang perpektong santa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, si Papa naman ang tinawag sa entablado. Salamat, Leandra, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang napakagandang pagtatanghal. May kakaibang diin sa salitang pagtatanghal. Tumingin siya sa malaking screen sa likod ng entablado. Nagsalita si Leandra tungkol sa pagmamahal at dedikasyon. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung saan napupunta ang dedikasyong yon. Sa isang iglap, ang logo ng foundation sa screen ay napalitan ng isang spreadsheet. Isang listahan ng mga bank transfer mula sa account ng foundation patungo sa mga credit card ni Leandra, mga pangalan ng butik na pamilyar sa lahat. Cartier, Louis Vuitton, Hermes. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash ng mas mabilis. Nakita ko ang mukha ni Leandra na biglang namutla. At tungkol naman sa pag-aalaga niya kay Mara, pagpapatuloy ni Papa, hayaan nating ang mga ebidensya ang magsalita. Lumabas sa screen ang medical records ko na may highlight sa mga missed appointments sa physical therapy. Pagkatapos ay isang video, isang pre-recorded statement mula kay Dr. Alcaraz. Ang therapy ni Amara Villarosa ay hindi naging tuloy-tuloy na siyang nagpalala sa kondisyon ng kanyang mga binti. Magnus, what is the meaning of this? Sigaw ni Leandra. Sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan siya ng security. Hindi pa ako tapos, sabi ni Papa. At sa huling pagkakataon, tumingin siya ng diretso kay Leandra. Ang kanyang mga mata ay walang awa. At ito, ang paborito kong bahagi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Boses ni Leandra. Don't worry about the sessions. Just bill me for the full amount. Ang importante ay may resibo ako na maipapakita kay Magnus. The girl? She doesn't need it. Kailangan niya lang matutong magtiis. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Leandra ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi paniniwala. Pagkatapos ay takot. At sa huli, purong galit. Ang mga reporter ay nagkagulo, sumusugod palapit sa kanya. Ang kanilang mga mikropono at kamera ay parang mga sandatang nakatutok sa kanya. Napatayo si Tita Sagrario
Ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang mahinahong lumakad papunta sa harap. Si Attorney Soraya Quimada sa kanyang matikas na business suit. Sa likod niya ay may 2 pulis. Huminto siya sa harap ni Leandra. "Leandra Villarosa," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng batas. "Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, inaresto ka namin para sa kasong qualified theft, fraud, at paglabag sa Republic Act 7, 610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act." Ang eksena sa ballroom ay parang isang sirang pelikula. Ang mga pulis ay dahan-dahang inilalapit ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Leandra. Ang kanyang mukha, na kanina'y larawan ng kabanalan, ngayon ay puno ng galit at hindi paniniwala. "Hindi mo ito magagawa sa akin, Magnus." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagiging garalgal. "Ako ang asawa mo. Ako ang nag-alaga sa anak mo." "Hindi," sagot ni Papa mula sa entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bato. "Pinabayaan mo siya at ninakawan mo ang alaala ng tunay kong asawa. Tapos na tayo." Dinala na ng mga pulis si Leandra paalis, habang ang mga reporter ay nagsisiksikan sa kanyang paligid, isinisigaw ang kanilang mga tanong. Si Tita Sagrario naman, nang makita ang nangyayari, ay sinubukang tumakas ng palihim, ngunit hinarang siya ni Attorney Soraya. "At kayo naman po, Miss Sagrario," sabi ni Soraya, "may mga katanungan din po kami para sa inyo bilang isang accomplice." Isa pang pulis ang lumapit sa kanya. Ang mukha ni Tita Sagrario ay namutla na parang papel. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, niyakap ako ni Papa. Mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na walang halong pagkukunwari. Tumingala ako at nakita ko ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, kinabukasan, ang aming pangalan ay nasa lahat ng balita. Ngunit hindi na ako natakot. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay mas magaan kaysa sa bigat ng kasinungalingan. Ang mansyon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay naging tahimik. Hindi ang nakakabinging katahimikan ng takot, kundi ang payapang katahimikan ng kalayaan. Ngunit ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. May mga piraso pa rin ng basag na salamin na kailangang pulutin. Isang hapon nakita ko si Gio na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko ay puno ng lungkot. "Aalis ka na ba?" tanong ko. Tumango siya, hindi makatingin sa akin. "Siguro ito ang pinakamabuti, Mara. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Ina ko pa rin siya." "Pero tinulungan mo ako, Gio," sabi ko. "Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas." "Ginawa ko lang kung ano ang tama," sagot niya. Ang kanyang boses ay basag. Pero hindi nito mabubura ang mga taon na nanahimik lang ako. Bago pa man siya makalabas ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. "Saan ka pupunta?" Si Papa. Nakatayo siya sa may pintuan. "Aalis na po, Tito," sagot ni Gio. "Hindi na po ako nararapat dito." Lumapit si Papa sa kanya. Hinawakan niya ito sa balikat, tulad ng ginawa niya noong gabi ng press con. "Ginawa mo ang isang bagay na kahit ako, natagalan bago ko nagawa. Pinili mo ang tama kaysa sa kadugo. Kung may isang tao na nararapat sa bahay na ito, Gio, ikaw yon. Hindi bilang anak ni Leandra, kundi bilang kapatid ni Mara." Napatingala si Gio, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa unang pagkakataon, niyakap niya si Papa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagong yugto. Sinamahan ako ni Papa sa bawat session ko ng physical therapy. Hindi na niya ito ipinapasa sa iba. Siya mismo ang nagtutulak ng wheelchair ko. Siya ang nakikinig sa bawat daing ko. At siya ang pumapalakpak
Sa bawat maliit na pag-unlad ko, isang araw habang nasa therapy, isang pamilyar na mukha ang aming nakita. Si Manang Elsa, kasama ang kanyang asawa. Lumapit sila sa amin. Ang mukha niya ay puno ng hiya. Sir Magnus, Mara, sabi niya, patawarin niyo po ako. Nabalitaan ko po ang nangyari. Kung kailangan niyo po ng testigo sa korte, handa na po ako. Ngumiti si Papa. Salamat, Elsa. Pero ang mas mahalaga, kumusta na kayo? Mabuti na po, sir. Simula po nung araw na yon, may tumawag po sa asawa ko. Isang bagong trabaho, mas maganda ang sahod. Sabi po, galing daw po sa Villa Rosa Corp. Tumingin si Manang Elsa kay Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi na kailangan ng salita. Naintindihan na niya ang lahat. Ang laban sa korte ay hindi naging madali. Ngunit sa tulong ng testimonya ni Manang Elsa at ng lahat ng ebidensya, ang hatol ay malinaw. Si Leandra at Tita Sagrario ay napatunayang nagkasala. Habang binabasa ang sentensya, tiningnan ako ni Leandra mula sa kabilang panig ng silid. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at talunang kahungkagan na lamang. Paglabas namin ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminto si Papa sa aking harapan at lumuhod para maging magkapantay kami. Mara anak, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Matagal na po kitang pinatawad, Papa. At sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng sikat ng araw, niyakap namin ang isa't isa. Ang mga piraso ng basag na salamin ay unti-unti nang nabubuo muli. Lumipas ang 2 taon. Ang mansyon na dating kulungan ko ay isa na ngayong tahanan. Ang mga pasilyo na dating binabalot ng takot at katahimikan ay puno na ngayon ng tunog ng aming mga halakhak at ng amoy ng pintura at turpentine. Ang dating formal dining room na laging malamig at bihirang gamitin ay ginawa ng art studio ko. Dito, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Sumasayaw sa mga canvas na puno ng kulay. Dito na ako buo. Mukhang may isang artist na naman na ninakaw ang lahat ng inspirasyon sa mundo. Isang pamilyar na boses ang pumukaw sa aking pag-iisip. Napangiti ako nang hindi lumilingon. Papa, alam ninyong bawal istorbohin ang isang henyo habang nagtatrabaho. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. Inilapag niya sa mesa sa aking tabi ang isang platito ng paborito kong turon at isang baso ng malamig na sagot-gulaman. Si Magnus Villarosa, ang kinatatakutang tycoon sa mundo ng construction, ay natutong gumawa ng merienda. Pahinga ka muna, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. Tinitigan niya ang malaking canvas sa aking harapan. Isang larawan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak na tumutubo mula sa mga bitak ng isang lumang pader. Malapit nang matapos para sa exhibit mo, tumango ako. Ang aking unang solo art exhibit. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa bagong Villarosa Foundation. Isang pundasyon na ngayon ay tunay na tumutulong sa mga batang may kapansanan na maabot ang kanilang mga pangarap sa sining. Ito ang aking tagumpay. Hindi pera, hindi pag-ibig mula sa ibang lalaki, kundi ang makita na ang aking sining ay nagbibigay buhay sa pangarap ng iba. Hoy, bawal ang dayaan. Bakit si Mara lang ang may merienda? Dumating si Gio. Dala-dala ang kanyang makapal na libro sa law school. Ngumiti siya sa amin, isang ngiting totoo at walang bigat. Kumuha siya ng isang pirasong turon. Galing attorney. Biro ni Papa sa kanya. Nag-aaral ka ba talaga o tumatakas ka lang sa mga assignment mo? Siyempre nag-aaral pa, sagot ni Gio. At ang salitang pa ay lumabas sa kanyang bibig ng natural at puno ng pagmamahal. Pero kailangan din ng brain food. At saka, kailangan kong bantayan itong kapatid ko.
Baka mamaya, ipinta na niya ako ng walang pahintulot. Nagtawanan kaming tatlo. Ito na ang aming bagong normal. Isang pamilyang binuo muli mula sa mga pira-piraso ng kahapon. Si Yaya din na. Hindi na siya nagtatrabaho bilang yaya. Siya na ngayon ang namamahala sa isang maliit na art school na itinayo ng foundation para sa mga batang may kapansanan, isang lugar na puno ng tawanan at pag-asa. Paminsan-minsan, dumadalaw siya dito. Dala ang kanyang mga estudyante para makita ang aking mga gawa. At si Leandra, si Tita Sagrario. Ang mga pangalan nila ay halos hindi na nababanggit. Sila ay isang malayong alaala na lamang, isang kabanata sa aking buhay na matagal ko nang isinara. Patawad? Oo, napatawad ko na sila. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Ang pagpapatawad ang siyang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa kulungang sila mismo ang gumawa. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa hardin kung saan minsang naupo si Gio, pasa ng bigat ng mundo. Ngayon, ang hardin na iyon ay puno ng mga bulaklak na itinanim naming tatlo. Bumalik ang tingin ko sa aking obra. Ang mga bulaklak na tumutubo mula sa mga bitak. Iyon ako. Ang mga peklat sa aking balat at sa aking puso ay narito pa rin. Ngunit hindi na sila simbolo ng sakit. Sila na ngayon ang paalala na kahit ang pinakamatigas na pader ay kayang tibagin. At sa mga bitak nito, kayang sumibol ang pinakamagandang bulaklak. Payapa na ako. Malaya na ako. At sa wakas, ako ay masaya.